Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan ng atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Mo sulod na usab sa tagsatagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa kauras og tunga. Porta mo padayon sa pagtuon, akong hangyon sa si Pastor Pedi sa opening prayer. Okay, mag-aampo ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon. Kami mag-duol diha sa imong balaan nga presensya. Mag-paubos kami sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Nga din kami, dapat magasunod lamang anak kami mo. Mag-paubos lamang sa imong plano at sa imong katuyuan. Uban ni kami ni Pastor Rowell sa pagdala sa imong pulong karon. Tagay kami kusog, dugang kaalam, pinagi sa gahom sa balang espiritu, nga sa among pagbatbat sa imong pulong, kining tanan maghatag lamang og pagpasidungog, pagday ug paghimaya ang anak kanimo. Tabang usab imong makanakan nga positibo nga magatuon sa imong pulong. Salamat usab sa lamdag sa balang espiritu. Kining tanan ang ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, inunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag raw niya kita og husay. Hebrehanon 4:12 ngadto sa 13. Mayong hapon pag-usab mga igsoon, ani ang kita karon sa ato ang programa, no? Ang kahibulungan nga plano sa Dios. Mabatian ninyo sa adlawng Sabado, alas 12:30 hangtod alas 4 sa hapon. Bueno, akong ihatag ng Pastor Fred ang pag-review, no, sa atong itunan sa milabay nga. Okay, salamat Pastor Rowell. Yes, nakita sa phase 2 plan of God sa atong pagtuon. Ato nang gitun-an ang sugod nini atong milabay nga Sabado ug atong padayonon kini murag dugay-dugay kita mahuman ining living grace or mo kining gitawag nga to Christian way of life. Kung saan na to pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga madawat diya sa iyang atubangan. Adunay daghang mga nagapangutana niini tungod kay kini manggod mao kini siya ang mechanics, mao kini siya ang how to ug unsaon sa kinabuhi nga gitawag na to gigamhan sa balang espiritu. Dili pinasikat sa tuwang kaugalingong kaalam, dili pinasikat sa tuwang kaugalingong abilidad o kusog, kundi pinagi kini siya sa gahom sa balang espiritu. Nawatong natunan sa milabay nga Sabado, ang mga bersikulo, sama panalitan sa Acts 1:8, at the moment nga nagasugod ang panahon sa iglesia, yes, mo ka ng panahon na ang balang espiritu may kunsad usab, nipuyo na, no? Kining gitawag na itong permanent indwelling sa tagsa-tagsa ka mga magtotoo. O nga diha, nakabaton kita o gahom, nga diin sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, sa phase 2 plan of God, dili dahil kita nagakinabuhi, pinasikat sa atong kaugalingong kusog, kundi pinasikat sa gahom sa balang espiritu. Natunan sa nato ang Colossians 2:3, in Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ug bisa man kining Colossians chapter 4 verse 5, conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. And then atong pagasugdan kini karon diri sa 1 Corinthians 2:5, 1 Corinthians 3:16,
And then now kita diri sa 1 Corinthians 15:10, and then pababa na, no? Mga kaigsunan. I just do hope nga ready ang inyong mga ballpen, mga notebook diha, kung bot ka mo nga magsulat sa mga bersikulo nga angay natong pagatunan. So, sa 1 Corinthians 2:5, nagaingon din your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Now, din usahay dagko kay ni problemang gitawag na itong mga magtutuo din ni Pastor Rowell kay tungod manggod. Ang wala makasabot niini, magsalig sila hang kusog, magsalig silang kaugalingong kaalam, no? Kundili, wala nang kasalig sa power of God, no? Ang ilang una-una nga, kaya nagabuhat sila niya na para sa Ginoo, nan okay na kana, no? Mura ang ilang una-una nga, nagapangalagat sa Ginoo, basta nagabuhat sa buluhaton, okay na, no? Basta naka-perform lang. Basta naka-perform, no? Performance ang habol. Apan dili man good performance ang habol diri tungod kay human good man kana kung performance ang atong habol. Busa diri sa 1 Corinthians 2:5 ang gisgutan gyud dinhi nga ang atong pagpangalagad diha gyud makasandig sa kaalam ug sa gahom sa Dios. Dili pwede nga mangusog ta Pastor Rowell sa atong kaugalingong pwersa, magkwanta, no? Mag-exert ta pilagi sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong kusog. Now, kana siyang tanan, wala ka na siya bili sa tubangan sa Diyos. In fact, sa Bimasit Judgment, mahimo lamang ka na siyang masunog. Sama ka na siya sa kahoy, uhot, ug dagami. Nga pag-iagi og kalayo, mga sunog lang na silang tanan. So, sama usab niya na ang agi sa usa ka tawo o usa ka magtutuo sa iyang pagpangalagad. Kung nagapangalagad man siya, na sa iyang kaugalingong abilidad, sa iyang kaugalingong kaalam, sa iyang kaugalingong kusog, sa iyang kaugalingong pagpaningkamot, kanang tanan, mawalay nada, walay pulos, walay bili sa tubangan sa Diyos. Busang niyang gisgutan ko din nga ang atong saligan yun, ang gahom sa Diyos. So every time data nga magapamuhat sa bulaton sa Ginoo Pastor Ped, ato gyud nga isure nga pinasikad by day sa plano kabubuton sa Dios. Mao gyud na siya ang protocol plan of God kay ang mahitabo mong God Pastor Rowell, magpasigarbo ba ta kung kita nga tao magpasigarbo ta kung atong kusog ang atong saligan, atong abilidad atong saligan, atong kaalam ang atong saligan, magarboso ra kay na siya, no? Kasagaran mo Pastor Ped sa mga Kristohanon, sila'y magplano para sa Ginoo. Oh, inano, mo gina. Nga instead mangutana unsay ipabuhat unta sa Ginoo siyang kinabuhi. Sa mga buluhaton. Mo gid unta na, no. Nya under siya sa gitawag na to og influence of the Holy Spirit. So tungod man gud kay kung ang atong pagpangalagad dili na pinasikad sa gahom sa balang espiritu nan mahimo ka siyang pinagi sa gahom sa imong kusog. Ang alternative niya na, no? O sa mata sa Dios tataw o klaro kayo ang atong mga pagpangalagad sa Dios. Iyahang makita, iyahang mabasa ang atong mga panghuna-una, ang atong mga motibo. Sa dihang nagapangalagad kita nga kaniya. Mao bitaw na ka pag-abot sa Bimasit Judgment, adunay gitawag nato evaluation dito. I-evaluate ang tanan natong mga agi o masunog ang katong angay nga masunog o ang katong dili masunog sama sa bulawan, sa bahandi, o sa bililhong bato. Kana siya mga butangan na mga dili masunog, gold, silver, and precious stones. Kana mga butangan na naghulagway sa pagpangalagad sa magtutuo nga pinasikad sa gahom sa balang espiritu. Mao gina ang dapat nga masabtan sa tao. Dili kita dapat
dili kita dapat magsalig sa atong kaugalingong kahimuan pastoral. So ang masunog, Pastor Ped, katong pinasikad sa tawhanon Oh, sunog to tanan, no? under the energy of the flesh. Yes, sunog to tanan. Motoy meaning ato kung masunog, no rewards. Walay rewards in eternity. Mm. Mm. Now, daghan mang mga dili masunog, Pastor Rowell, kay pwede man pod nga masunog gihapon, Pastor Rowell, kanang nagapangalagad ka niya na kay sala. Wala mong gihapon nabilis tubangan sa Dios. Kanang nagapangalagad ka, pinagi sa imong kaugalingong kusog, sunog na. Kanang nagapangalagad ka nga doon na kay sala, sunog gihapon na siya. So, buti ko sabot nga dapat careful na kita diri sa phase 2 plan of God, sa Christian way of life. Dapat careful kita sa atong pagpangalagad nga diin dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios o nga ikaduha nga sa atong pagpangalagad sa Dios, we are empowered by the Holy Spirit. So mo gina ang dapat natong masabtan sa dihang kita nagasunod sa kabubuton sa Dios. So kinahanglan gyud na siya, Pastor Ped, og alignment, no? Oh, Kay gamayng ligas mapol gyud dito sa tikas. pikas or under the energy of the flesh. Yeah. So muna nga Bantayanan kay ang Christian life gyud eh. bantayanan gina siya. Nya kung ato pong tanawon, i-maintain mo ang imong fellowship with God, Oo. imong fellowship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga naman, gamay bikil sa imong pagkinabuhi manggod, ma-out ka sa fellowship, pinagi lang sa pagliso sa imong panghuna-huna, kasi kinahanglan magud ang thinking ni Medini Pastor Welpod, right thinking, no? Or divine thinking. Divine thinking, no? Divine viewpoint, no? Kanang mga butangan na. Kay kung ang imong pangunahuna is mahimong human viewpoint, wala mong gyapon ibilis tubangan sa Dios. Ang human viewpoint, mag-isip kita ang human viewpoint, tawhanon ba, no? Sa imong pagpangalagad, nahimong tawhanon, murag pwersa lang din sa kanang gitawag natog unod, mga sunog gina silang tanan. Busa diri nagaingon, your faith should not be in the wisdom of men. Ang atong pagtuo din should not be in the wisdom of men, but in the power of God. So, sa atong pagtuo sa pagpangalagad, dili nato isalig o isandig sa atong kaugalingon nga kaalam, dili nato isandig sa atong kaugalingong kusog. Kundi isandig nato sa kaalam sa Dios ug sa gahom sa Dios. Now, diri sa 1 Corinthians 3:16, Pastor Well, kuha na ni Pastor Well. 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are a temple of God and that the Holy Spirit dwells in you? So tama gyud, no? Nga mao ni ang the moment nga kita nahimong magtotoo ni Kristo, it is the work of the Holy Spirit, no, nga gipuy-an kita sa balaang Espiritu Santo. Permanent. Permanent. No? Kaya ang purpose nito Empower. para empower o tugbangan ang ato ang daang kinaiya sa sala sa Ped. Ang old signature. Tugbangan siya o gitawag og spirituality. Tama. Kaya mao na ni karon ang si tawag ni kining mao na ni ato ang battle karon, no? The moment nga nahimo na kita magtotoo, nanay duha ka nature sa sulod na to ba, no? Nga kita gid ang mupili isip nga magtotoo di Kristo, nga mo decision kita nga atong pilion gid atong padag-on kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? So mao jud ni ang isa sa trabaho sa Balang Espiritu Santo, Pastor Ped, nga the moment nga nahimo kita magtotoo ni Kristo, gipuy-an kita sa Balang Espiritu Santo, no? So ang purpose ini aron nga makasabot kita sa
Ang purpose man ang Holy Spirit dito man mo reside sa atong human spirit, no? Tinuod ka na. Aron makasabot kita sa mga Espiritu espirituhanon ng nga butang. espiritu. So pag-ingon niya diri Pastor Well, no, nag-ingon siya, do you not know that you are a temple of God and that the Holy Spirit dwells in you? So ang iyang gisgutan din mga magtotoo, no, kay mga magtotoo man kinis Korinto, ug nagapangutana siya, wala ba ikaw mahibalo nga imong lawas templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo nga kanimo? Iunani dining nahitabo sa atong kinabuhi mga kaigsoona, no. Ang temple mo gud sa unang panahon na-divide ka na siya sa tulo ka bahin. Adunay gitawag na outer court, na inner court, nya na gitawag na tog Holy of Holies. So, naibalo kita din ha, nga ang Diyos, dito gid siya nagapuyo sa pinakasulod nga bahin sa templo. Mao kanang Holy of Holies. Ug busa, atong nakita kana siya karon, kay ang templo karon, wala naman ang templo. Ug karon, atong nakita nga ang matag usa ka magtotoo mo na ang templo sa Dios, mo nang gipuy-an sa Dios. So dili nato ikahibulong og ngano nga ang templo sa unang mga panahon makita gyud sa imuhang mata, especially sa mga Hudiyo nitong panahon sa pagtukod nilang Solomon sa templo, makita nila niyanang panahon na ang presensya sa Dios nasa Holy of Holies. But by now, wala na ang templo, kundi ang templo sa Dios mo na ang imuhang lawas. So naa na nato ang presensya sa Dios. O naa na nagapuyo na ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. O mao ka nang gisgutan din ha nga kay naman day ang atong lawas day kay templo man day sa balang espiritu. Kinahanglan limpyuhan nato ning atong lawas. Wala nagingon sa Roma 6:3 si Pastor Ped. Oo. Nga dili nato itugyan ang atong lawas sa ang ubang bahin sa atong lawas sa pagpakasala, Mao na. no? Kundi Itugyan nato tugyan nato. ngadto sa Dios. So sa Roma 12:1 pod, itugyan nato ang atong lawas ingon nga buhing halad, no? Balaan, mahangpunon ngadto sa Dios, no? Yes. So sabot nga kini ding lawasa kinahanglan ato ning alagaan sa unsang pagi nga pag-alaga, dili lang nga manglimpyo kita sa ato ang personal nga pagpanglimpyo, kundi dapat himuon nato ang atong lawas nga limpyo nga puloy-anan sa balang espiritu. Kay kalisod ba po na bisan man kita siguro Pastor Rowell mapuyo ta sa usa ka balay, unya ang balay nga atong gipuy-an hugaw kayo, bisag asa ka moadto hugaw kayo, mulakaw ka, mabati nimo ang mga bunbun sa imong tiil, moadto kag CR, murag dili ka maka CR tungod sa kahugaw, dili lisod kayo kung nana, no? Manglimpyo man kita sa atong balay. So gusto mo ginato nga ang atong makita limpyo, ang atong mabati limpyo, ang atong pagpuyo limpyo, no? Sa samang paagi pod ang balang espiritu sa diyang nagapuyo siya sa atong kinabuhi, komportable kay siya Pastor Rowell sa diyang ang usa ka magtotoo limpyo sa iyang pagkinabuhi nga Kristohanon. In fellowship siya sa Dios. Di ba Pastor Rowell, no? Kung pananglitan ikaw nagapuyo ka sa usa ka balay nga gwapo kayo ang pag-atiman nila silang balay, ganahan jud kang mupuyo dinha. Pero kung makasulod ka ko sa kabalay nga pagsulod nimo niya na murag dili kay ka komportable kay murag daghan kay mga problema, dili jud ka ganahan, no? So ang balang espiritu kung hugaw ang iyang gipuy-an, di gid siya makalihok Pastor Rowell. Muna nga ang balang Espiritu Santo magsubo O magsubo siya, grave siya. tungod kay ang imuhang lawas nakakomitar ka og mga sala sa una-una subot sa pulong. Ama ka na siya Pastor Rowell.
Di siya kalihok. Mm. Grave siya, sumala pa sa Episo 4:30. Or queen siya, sumala sa 1 Thessalonians 5:19. Dili siya makatrabaho sa kinabuhi, so siya ka magtotoo nga diin ana ang sala sa iyang kinabuhi. Ug wa na hisubay sa plano kabubuton sa Dios. Na siya, out of the line siya, no? Wala siya naka-alignment sa kabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. Mao ka na nga sa Christian way of life, mga kaigsunan, kita raman po gihapon lang mag-evaluate sa atong kaugalingon kung na-inline ba kita o kaha na out of fellowship ba kita, kita may magkatansa-tansa, kita may makahibalo. Muna nga kung nakita na to nga dili kita limpyo, gamit din sa 1 John 1:9 kay mo man ay pamagi. Mo man ginang bersikuloha ang nagatudlo nato nga matanggal ang atong sala, atong post-salvation sins. Mao na importante sa Kristohanon nga moment by moment iya hagyod nga i-check iyang kaugalingon nga naa pa ba siya sa plano kabubuton sa Dios. Mao gina, no? Dapat gina Pastor Ruel matagkaron og unya gina, no? Kay nangano, basig nagtuo lang ta ba nga nata in fellowship ta with God pero wala na din na nakagawas na data. So katong atong pagpangalagad mahimo man to siya nga kawang. Pareha ugma kinsimba na pod. Tanang mga magtotoo mo to ginagsimbahan. Ikaw siguro nagpangandam na ka para sa ugmang adlaw. Kinsimba na lagi. Apan hinumduman nato nga sa atong pagsimba ug mga adlaw, situate nga na double check na to ang atong kaugalingon, na na-evaluate na to ang atong kaugalingon, atong isabot ang atong kaugalingon, are we in fellowship or are we out of fellowship? So i-double check na to. Kaya nga naman, kung out of fellowship ta, bisan man ka ng atong pagsimba, wala ka na siya kahimuan sa mata sa Diyos. So, mo ka nang gisgutan din sa 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are a temple of God and that the Holy Spirit dwells in you? So, nagapuyo ng balang Espiritu sa tuwa mga kaigsunan. Usapon din nga nagpaila nga iyahan na kita sa Diyos kaya ang Espiritu sa Diyos aniya naman ka nato. Puy-an niyo kita. Lipuyan naman kita. Kaya kung wala kita Espiritu sa Diyos, wala kita Espiritu ni Kristo, nang kita dili iya ni Kristo. O ikaduha, wala kita capacity or whatsoever makasabot sa pulong sa Ginoo. Dili na ito masabtan ng pulong sa Diyos kung Wala mo gid ang tabang sa balang Espiritu Santo. wala pang Espiritu sa atong kinabuhi. Tama ka na, Pastor Ruel, no? So, sa Christian way of life, mga kaigsunan, mao gini through the power of the Holy Spirit ni. O subo kayo no kung maghunahuna ta nga dili na ta mo tuo sa gahom sa balang espiritu kay mahimo manggod siya energy of the flesh. Kinahanglan gyud siya energy of the spirit. Ang purpose po dining balang Espiritu Santo nga nagpuyo nato Pastor Ped is our helper and guide. Mo na siya. Sa mga angayan, ipabuhat o mga plano sa Diyos atong kinabuhi. Tama gina siya. Di kita liso dito sa ato ang kaugalingon nga desisyon, no? Kung dili masubay na to ang mga plano ipabuhat sa Diyos atong kinabuhi. Kung kita inline sa iyang kabubuton, no? Kaya di man pud ni siya makalihok kung kita doon ay gihambin nga sala sa una-una sa buhaton sa pulong. Kaya kinahanglan din siya og pagpasakop sa balang Espiritu Santo. Yeah. Dako na iyang role yun sa tuwang kinabuhi, Pastor Ruel, kay pagtudlo, paggiya, pag-influensya. So, buti pasabot nga, ang tanan na itong mga decision sa itong kinabuhi, nagasunod diya sa iyang leading and guidance. Kung wala manggod ang balang espiritu, mga kaigsunan,
Kung ngayon lang ta nga kita-kita lang, now, unsa man nato na pag-produce of Christian way of life? Nga ang Christian way of life, pinagi man sa gahom sa balang espiritu. Dili man pinagi sa ato ang kusog. Ug busa, sa atong pagpangalagad, mabitaw ni Pastor Rowell nga sa ato murag relax sa kay ta magtudlo tungod kay dili man ni siya pahawray o dili man ni pa effort bitaw kay Pastor Rowell nga magapangalagad sa Dios, no. Ang pagpangalagad sa Dios is simple man lang, sa imong huna-huna man lang. Kung ang imong panghuna-huna naka-inline sa kabubuton sa Dios, okay kay na. Right imong motives. Clean ang imong motives, limpyo ang imong kinabuhi. Naka-fellowship ka sa Dios. Walay sagabal ang imong Christian way of life. Pero ngayon ka nangalagad kuno ka sa Ginoo, pero ang gitawag natong sala, mga mali nga mga motibo, na ang arrogance, unsa pa ng mga butang nga nakita nato nga nahimo kang gitawag natong dili makaproduce og Christian way of life na walay bili, walay pulos. Kaya sa Christian way of life, power of the Holy Spirit God ang gihisgutan din na. Dili ang ato ang power. So we must be empowered with the Holy Spirit. Before walking with the Holy Spirit, kasi ang walking with the Holy Spirit, Pastor Rowell, equivalent po na siya sa yieldedness to the Holy Spirit. Ang Romans 6:13 o ang Galatians 5:16, Romans 6:13 o Galatians 5:16, kuha na sila, paralel lang na sila, no? Nagpasabot nga nagsunod ka sa kabubuton sa Dios. So, ang pagsunod nimo sa kabubuton sa Dios, tungod kay ikaw naka-inline sa kabubuton sa Dios. Now, munaog ka diri sa sunod nga bersikulo, Pastor Rowell. Diri na daw ta sa 1 Corinthians 15:10, Pastor Rowell. So, 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am, and His grace towards me did not prove vain, but I labored even more than all of them. Yet not I, but by the grace of God with me. Mao gini ang ingon ni Apostol Pablo, Pastor Pet. Nga kasabot yun si Apostol Pablo nga tanan nga naitabo siyang kinabuhi gikan sa iyang pagkaluwas hantod paingon na dito sa pagtubo o paingon na sa tawag og dying grace alang niya kuan yun tanan grasya o wala iya ini. Tama yun. Wala iya ini. Mo nindot kay nga statement nga giilag yun ni Apostol Pablo nga grasya ang tanan. Gikan sa iyang pagkatao, sa iyang pagkaluwas, sa iyang pagtubo, sa espirituhanong bahin, sa iyang pagpangalagad, sa panahon nga diing gihatag sa Dios ngadto kaniya, ug hangtod nga namatay siya. So nagaingon sa Apostol Pablo, ginailag ni Apostol Pablo, by the grace of God, I am what I am. So, grasya sa Diyos. Wala may atuagod ni ini. Lagyan. Kaya kung maghuna-huna gutang nga na atuan ni ini, dili na grasya. Disgrasya na siya. Muna yung principles diri nga, not I, but Christ. Yeah, not I, but Christ. So, muna yung gisgutan din Not I, yet not I, but by the grace of God with me. So, pag-ingon niya din but by the grace of God with me, morning gahom sa balang espiritu nga nagalihok sa iyang kinabuhi, Pastor Robert. So sa samang pag-usab nga ni kanato nga mga magtutuo karon, kung ang grasya sa Dios, sa kadako sa grasya sa Dios, gihatagan ta niya og balang espiritu sa katuyuan nga kita magmadaugon sa tanan natong Christian way of life, tungod kay ang balang espiritu nag-empower man nga ni kanato. So munang pwede kita makaingon, yes, I am who I am by the grace of God.
So, ako, nahimong ako, tungod sa grasya sa Dios nga naangan hikan ako. Dili tungod nato, tungod sa grasya sa Dios. Yes. So nindot kini nga statement gid ni Apostol Pablo. Una, kung musabtan nyo dahil nimo ang pulong sa Ginoo, imo gid ma-realize nga ang tanan grasya ra gyud. Grasya O gyud. ang tanan nimong mga opportunities, no, o mga avenue nga dili gid ni sa gula na to og energy of the flesh kay kani ko ni tanan. Gitawag lang gid siya og kanang mga ipabuhat sa Ginoo nga ipasikad nimo sa iyang plano kabubuton ra gyud. Mabita na Pastor Ruben nga namong yung mga tao Pastor Ruben no nga usay makulangan sa pagtuo pagsalig sa Dios. Nga magsalig sila silang effort, magsalig sila silang mga paningkamot. Timan na nato mga kaigsuonan nga gihatagan tagpusog sa Dios. Gihatagan tagkaalam sa Dios. Nga diin makatrabaho ta through the power of the Holy Spirit. Mo na grasya sa Dios. Mo nang dili ta makaangkon. Kaya ang grasya sa Dios mo'y nag-una pagtrabaho sa sulod nato. Gikan sa common grace, ngadto sa efficacious grace, ngadto na sa saving grace, and then logistical grace, and then super grace, antod sa dying grace, antod sa surpassing grace. Tanang grasya nga iya sa Dios. Hangtod nga moabutan ini sa langit. Grasya ning tanan. So wala gid tay Wala atuwa. pasigarbo ini, inabuhi ani. Basi magunahunatan kanang atong mga property ato ana. Diloy grasya na sa Dios oy. Bisan kanang ako magtanaw-tanaw ko sa akong balay, makaana ko nga di ba jud ko makatuo nga mahitabo nga natay panimalay nga katulugan nga inana Pastor Ruben. Ikaw magkatanaw ka sa imong balay. Dapat ang appreciation nimo nasa grasya sa Dios. Kay magpagtanaw pa lang nimo na daan na makaingon ka na sa imong kaugalingon nga wa di ko'y capacity ini ba pero nganong gitagaan kong katulugan nga sama niini. Pagtingkaon, pagtanaw nimo pagkatubang nimo sa pagkaon, pagana nimo ngano man ning isdaan ni nga didto ra man unta sa dagat. Milukso man ni sa imong Iabot mo ni sa akong lamisa. milukso man sa imong plato. Ang mga gulay unta nga didto ra man sa kaumahan, naa sa imong tubangan. Ang mga karne, manok, baboy, uban pa diha, no? Nga pag tanaw nimo nganong nasa imong lamisa. Kanatanan grasya man sa Dios. In fact, wala pag gibuhat ang tao, giandam na tanan sa Dios. Nya kita say masubrahan ang atong kabalaka niya ng mga butangan na nga ang Dios gi-prepare man na daan sa Dios unta, no? So, grasya na. Ang imuha na lang is ang pagsunod na lang. Pagsunod nagyan, Kaya sa iyaha kay kanang logistical grace or kanang blessings in time, i-design naman niya daan. Gi-prepare na niya in eternity Na while nagapangalagad ka, naanig yun na siya. Pero nagkinahanglan og requirements. Dapat naadyoy gitawag og naka sa protocol plan of God. In fellowship, In fellowship kay once nga out of fellowship punta, wala di po gyapon. na to ma-avail ng grasya nga sa atong panahon, sa kasamtangan nga panahon. Okay, pwede magod nga naka sa divine discipline, no? So, ang grace pipe pwede niyang pungan. Pero ang grasya sa Diyos, hinamduman gina nato mga kaigsunan. Ang grasya sa Diyos is grace, God. Yes. Bisan pa tinuod usahay og makasasala ka, mutuhop gyapon ang grasya sa Diyos, nagihapon ang nagalihok gyapon ang grasya sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Og mao ka na nga sa atong pagkinabuhi dahil sa kalibutan karon, nabuhi kita tungod sa grasya sa Diyos. Tanawa ra gud ning hangin, no?
nganong wala kita gisiruhan og hangin sa Dios ato ang kung asa man tang dapit. Makaginhawa kita. This is God's grace. Mo ni mga supply sa Dios. Dili lang supply sa Dios ang atong pagkaon, dili lang supply sa Dios ang atong mayong panglawas, pati na ang adlaw, ang hangin. Kining tanan mga grasya nga iya sa Dios. Wa man tay mangkon ining tanan, Pastor Roel. Apil na sa atong kaluwasan. Pag maghisgot kag kaluwasan nato, nabago tayo nabuhat sa atong kaluwasan, wala man. Kay ang pulong sa Dios, kung manhita dinhi sa Ephesians 2:8-9, naluwas kita at pinagi sa grasya sa Dios tungod sa atong pagtuo. So, dili ka na pinasikat sa atong mga kahimuan. Dili buhat sa tawo ang kaluwasan. Ang kaluwasan buhat ni Kristo Jesus. Siya ang nag-anto sa cross. O bisan man gani sa Titus 3:5, no? Wala kita naluwas tungod sa atong mga maayong buhat. Kundi naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Now, law man kini siya nga pagtulunan ba? Nganong mingon ta nga naluwas kita sa grasya sa Dios? Tungod kay sa diha nga wala pa kita maluwas, espirituhanon patay ning kita, Pastor Roel. Ug ang usa ka espirituhanong patay, dili gid siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Patay man. Asa man ka maganahan tudloan kag Biblia nga espirituhanon patay ka. Katawan ra na nimong magwali sa imo may tungod sa pulong sa Dios. Pero kung nahimo na kang magtotoo, malipay ka nga gitudloan ka sa pulong sa Dios, ngano man. Dili na ka himong espirituhanong patay, nabuhi ka na. Ang imong human spirit Nakwiken na. nakwiken na. Mo nang gingon dia sa 1 Corinthians 5:17 nga na ang imuhang Adamic state kaniadto diya nga nito ka Kristo na transfer ka na diha in Christ. Yeah. Mo na ang gitawag og positional reality. Unya karon mo na karon ang atong mga naangkon sa diyang nanata sa Ginoo, no? Isa na diha na kanang ato ang nakwiken atong human spirit, no? Yes, so Og makabalo na ta sa mga gipuy-an na ta sa bilang Espiritu Santo, makasabot na ta sa mga plano kabubuton sa Dios atong kinabuhi. kay dati di mo kita kasabot, Pastor Roel. So, mo nag-ingon sa 1 Corinthians 2:14 2:14. nga alang sa mga dili magtotoo, wala sila capacity sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Alang nila ang pulong sa Ginoo usa lang ka binuang. No? Tama gid na. Pero muambak pa diya sa 16, no? Nga kita karon nga nahimo nang magtotoo ni Kristo, naa na nato ang mind of Christ. Yeah. No? O ang word of God. Mo na nga masabtan na nato karon ang mga plano kabubuton sa Dios atong kinabuhi. No? Yeah. Pero say lagi tungod po sa ato ang mga bad decision sa kinabuhi, mahigawas po tas planos kabubuton sa Dios, mo na nga mag-complain na ta na unsa naman ning kinabuhi ani. Murag nagkalisod naman ko, di ay kay dito sa gawas sa planos kabubuton sa Dios, sa karnalidad, gitawag mo to dito spiritual driedness. Wa naman dito supply jud. Wala. Kaya ang i-drop sa Ginoo ang supply, diri ra man gyud sa iyang plano, no? Kay kanang gingon nga, and my God shall supply all our needs according to His riches and in glory In Christ Jesus. in Christ Jesus sa Philippians 4:19. Yes, i-supply mo gid niya kung naka sa iyang plano kabubuton. Pero kay before na maabil, nagkinahanglan mo gud na og kuan gyud. I-apply sa nimo ning gitawag sa Matthew 6:33. Nga seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Unahon sa gid ang Ginoo. No? Yeah. So, mo na no, pag maghisgot ta may tungod sa kaluwasan, kung kinsa man ang nagapaminaw diha karon, grasya gyapon ang kaluwasan. Nganong grasya?
trabaho sa balang espiritu, ang pagpasabot nimo sa pulong sa Dios tungod kay espirituhanon patay man ka, di man ka musabot sa mga espirituhanong butang. So ang balang espiritu na nagbuhat siya og pamaagi nga masabtan nimo ang pulong sa Dios, o sa diyang masabtan nimo ang pulong sa Dios, i-convict kaniya. So muna ng convicting ministry of the Holy Spirit, nga din i-convict ikaw niya, unang-una gyud may tungod sa sala. So, mo nang unang conviction sa balang espiritu nga sala, unsang klaseng sala na siya, dili na sala nga katong mga personal sins nga imong nabuhat, no? Dili na. Wala na naghisgot sa personal sins, no? Wala po na naghisgot may tungod sa gitawag na to inherent sin, no? Kundili ang iyang gisgotan din nga sala kanang sala sa dili pagtuo kang Kristo Jesus. I-convict kaniya nga karon dapat mutuo na ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Mo nang sala ang iyang i-convict. Number 2 din ha, i-convict kaniya sa righteousness. Na si Jesus Christ ningadto na sa langit o naglingkod na dito siya ang trono, nagpasabot nga dahil siya matarong. Matarong niya si Jesus Christ. O tungod kay matarong man si Jesus Christ, ang iyang standard para sa kaluwasan is matarong pod, 100% nga pagkamatarong. Ug walay bisan kinsa nga makaadto sa langit nga dili makabaton og 100% nga pagkamatarong. Busa i-convict ikaw nga dili magtotoo, ug sadyang mutuo ka kang Kristo Jesus nga Ginoong manluluwas, hatagan ka ni Kristo Jesus og 100% nga pagkamatarong, dili pinasikat sa imong mayong buhat, o dili pinagi sa imong pagtuo. Mao nang gitawag tag justified ta. Nakabaton tag pagkamatarong, posisyonal nga pagkamatarong, sa takna nga mituo ta kang Kristo Jesus. Makita nato na sa 2 Corinthians 5:21, Romans 3:22, o bisa man sa Philippians 3:9. Nakabatong tag pagkamatarong, dili pinasigat sa atong kaugalingong kahimuan, dili pinasikat sa atong pagsunod sa mga balaod, kundi nakabaton kita og pagkamatarong, pinasikat sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. O niya na natay 100% nga pagkamatarong. O busa, qualified na tangamot ng langit, kaya naman tayo 100% nga pagkamatarong. Ug kana ba yung 100% nga pagkamatarong mga igsoon, nga atong naangkon nga positional, di na gina mawala sa tuwa. Ato na gina siya sa dang mituo ta kang Kristo Jesus. Gihatag na niya sa tuwa, positional righteousness na. Gisuluban ta og 100% nga pagkamatarong para nga makadto na tag langit. Now, kanang positional righteousness nga itong naangkon, mo na isusi nga maluwas ta. Pero, kinahanglan ko ta ang experiential righteousness, kanang adlaw-adlaw ito nga pagkinabuhi nga matarong, kaya mo po na isusi sa atong reward in eternity. So, ayaw nagkalimti ang doha, basig mo na po ka din nga, basig mo komentaryo mo din nga, ang atong pagkinabuhi nga matarong walay pulos, no? No na magkinabuhi gyapon tag matarong. Dili tong basig nagaingon mo nga apoy na dayta ta magpakasala ni pastor kay nituo naman ta na naman tay 100% nga pagkamatarong. Katong 100% nga pagkamatarong nga naangko nato para lang sa atong kaluwasan. Pero sa adlaw-adlaw na ito nga pagkinabuhi sa Kristo, kailangan po tag-experiential nga pagkamatarong. Kaya para po na siya sa reward in eternity. Hinatagay o ganti, no? Gitulo naman na nato, Pastor Owen, ng rewarding, no? So muna. Para po sa kwan, blessings in time of reward in eternity. Tama na. So, and then, ang ikatulong ang convicting ministry of God, the Holy Spirit, nga masabtan na ito, grasya gida ang kaluwasan, kining mahitungod sa judgment. Now, basi mutana mo sa bersikulo niya na, no? Kung namin mga Biblia din na isulat, nana siya sa John 16:8 nga to sa 11.
Ikanbikta niya sa sala, sa pagkamatarong, o sa paghukom. And then pagka 9 din ha, gi-explain niya ang sala tungod kay dili kita matinuohon, sin of unbelief, ang righteousness, tungod kay ang righteousness ni Jesus Christ, kinahanglan nato, kay si Jesus Christ righteous, ug tuwa na siya sa iyang trono sa langit. O ikatulaw ang judgment, nga kung dili di ka mutuo kang Kristo Jesus, hinumdumi nga kining mga anghel nga nagrebelde batok sa Dios, gihukman na sila. Ikaw usab, kung di ka mutuo, maparehab ka niya nga hinukman ngadto sa silot sa linaw kalayo sa malabot ng panahon. Sumunang grace ang kaluwasan. Trabaho ka na sa Malang Espiritu sa atong kinabuhi. Wala tayo nahimo niya na. Sumunang nakaangkon dahil ta og saving grace. Muna ang kaluwasan. Pagkahuman sa saving grace, muna to. Grow in grace na ta. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Muna nang magtuon na tas pulong sa Diyos para magtubo ta. Sa diyang nagatubo ta, muna nang gitawag na itong super grace. And then, logistical grace. Ang Diyos nagasupply ta na itong panginahanglanon. And then, sa Christian way of life, kung nagatubo po kita nga tos pagkahamtong, madto ta sa gitawag na itong spiritual maturity, super grace kaya na siya, no? And then, hangtod na nga matubang tas kamatayon, nga ang atong kinabuhi, nindot yun ang atong pagpakig-fellowship sa Diyos, hantod sa katapusan natong gininhawa, wag kita mo bitiw ba, no? Pastor Ruel? Kanang murag wag kita mibuhi sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Bisan last breath na siya, no? Nagpadulong na ta sa last breath, hold on gyud ta. Hangtod nga nahuman ang atong gininhawa, mga pagkanindot niya na, no? Gitawag siya dying grace. And then, sa diyang tuwan kas langit, gitawag na po na siya surpassing grace. Dili ni mo ma-express. Ambot, unsaon ni mo pagpasalamat ang Diyos dito. Dili yun mahurot ni mo pagpasalamat ang Diyos dito. Bagsa unsaon pa ni mo pagpasalamat. Dili yun makaigo ang imong pagpasalamat sa Diyos. Sa diyang musangko na niya tas langit. Dili makayag pagpasalamat ang Diyos dito. Ako, nagsige na kong una-una daanan na ba, pag-abot dito, dili yun, tanawon ako, bisang unsaon pa paggisi sa akong baba sa pagpasalamat. Dili yun, enough ang akong pagpasalamat sa Diyos, sa diyang dito na niya ta sa katubangan sa atong Ginoo. Sumunang, nindot kayo ang Christian way of life kung nasadta na ito siya, no? Enjoyable siya kung nagakinabuhi ta uyon sa iyang plano kabubuton. Kana yun, mo gina. So, one day at a time ng God, kaya di man na ito makaya ng entiro bulan. Ang unsay mabuhat mo karong adlaw, buhat lang yun. For God's glory and honor. So, morning yun ni Apostle Pablo, by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me did not prove in vain. Ang grasya sa Diyos. Pandiyan, grabe yun. Maging kita grasya sa Diyos. Dili na tuwa, no? O dili gid kawang. Batod pa ni Apostle Pablo, but I labored even more than all of them. Kining all of them dire, katong uban niya mga apostoles, katong unang mga apostoles. No? Kay, ang hitabo manggod nini, kini manggod si Apostol Pablo, wala man ni mahimong apostoles sa napas Jesus Christ. Si Apostol Pablo, nahimo siyang apostoles, sa diyang si Jesus Christ, mikayab nas langit. Pero ang hitabo, sa kinabuhi ni Apostol Pablo, sa diyang naluwas siya, na-meet niya si Jesus Christ dito sa Damascus, sa dalan sa Damascus, sa diyang naluwas siya, napod siya personal pod, equivalent pod sa katong panahon, kung ang mga apostolis ni Kristo Jesus, nakiguban og 3 years. Nakiguban og 3 years kang Jesus Christ, si Apostol Pablo,
Nakiguban po og 3 years ni Jesus Christ dito sa Arabian Desert. Which is kung yung tanahon, equal sila number of years, pero mas mula ba si Apostol Pablo tungkol kay one-on-one sila. Kuan sila mismo. Oo. Lagi Special lang training. intimate relation sila itong panahon na. Oo. Sumuna nga pagbalik ni Apostol Pablo sa Jerusalem, sa diyang premier ng hadlok po itong mga apostolis, Pastor Rowell, kaya anong niyanhim yung taon ni Diri, nga mamuling manlulutos. Persecutor ni. Persecutor na pero pinagi kay Bernabe na convince po ni Bernabe ang mga apostolis. O mo atong panahon na nahimo na siyang kabahin sa mga alagad sa Dios. Usa siya nga nahimo siyang usa ka apostolis. O mo tong sa diyan nahimo na siyang apostolis, ang iya man nung agi Pastor Rowell mo'y daghan kayo kay ang mga apostolis ni Jesus Christ focus sila sa Jerusalem. Si Apostol Pablo, focus siya sa mga Gentiles. Perting nindota siya mga agi dito sa iyang ipangabtuhan. No? O mo nang mingon si Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove in vain, but I labored even more than all of them. But nga ipasabot nga, mas ang kinabuhi niya, mas daghan kayo agi, mas daghan kayo paghago. Pero matod pa niya, wala siya nang hambog diri, no? Kay pag-abot sa nan, mingon siya, yet not I, but by the grace of God with me. So, wala hambog diri, no? Iya lang gisulti nga, yes, mas daghan ang iyang nahimo kay daghan pilagod kay missionary journey niya. Adunay first, adunay second, adunay third. So, diri mo mapansin ang karing statement ni Apostle Paul, Pastor Ped sa 1 Corinthians 15:10 nga tanan jud ay mga accomplishment diya sa Ginoo. Dili jud ang kunon nga Dili ang kuno nato. muhang ang dungog iuli gid ang dungog himaya dito sa Dios. Wala gyud ato Pastor Well. Muna makulbaan ta diya ano nga nang nabitay mga tao nga murag mo idol sa tuwa na mga tao nga mo pray sa tuwa, no? Hinumdumi gina ninyo, no? Ayaw gid taon ninyo i-pray sa inyong pastor. Ayaw gid ninyo i-idol ang inyong pastor. Ang inyong pastor galamiton lang na siya sa Dios. Kung nagpagamit lang ng inyong pastor. Sige. Ang inyo hadyong hatagan sa inyong pagdaig, pagpasalamat, ang Diyos gyud. Kaya kana gyud. Mabitaw ng sa Colossians 3:23, ang iyang gisgutan din na everything you do, do it all for the glory of God. Yes. Mao gina. Ibalik na to tanan ng kahimayaan sa Dios. Wala giaton ninyo eh. Wala gyud grasya ra ni. Ikaduha, unsaon man ako ng himaya ninyo, muhimaya, mudaig mo sa akong mga buhat o mudaig mo sa buhat sa mga pastor. Wala man na ma-foul man hinuon ka na sa bima set judgment. Pero gihatag ninyo ang himaya ngadto sa Dios. Mo nang naghatag kog himaya ngadto sa Dios. Ang inyong pastor naghatag og himaya ngadto sa Dios. Nganong naghatag man sa himaya ngadto sa Dios? Tungod kay nagpagamit ni nga mga pastor, ug sa pagpagamit ng mga pastor, nasabtan ninyo ang pulong sa Dios. Ug sa diyang masabtan ninyo ang pulong sa Dios, nihimaya mo sa Dios. Glory to God. To God be the glory sa pulong sa Dios. Kita galamiton lang Kita galamiton lang. sa iyang ministeryo. Sumuna naghatag og kahimayaan sa Dios. Pero kung ang paghatag niyo himaya ngadto sa tao, wala mo naghimaya sa Dios niya na. Ang kahimayaan iya lang sa Dios. Mo na bantayan nato kita nga mga kuan na mga maayo nga mga magtutudlo din ha. Yes, salamat sa Dios niya na. To God be the glory. To God be the glory. Balik ko himaya sa Dios. Nakasuway bito ko attend og appreciation night sa pastor nila, Pastor Ped. Ipalingkod nilang pastor dito sa Tunga. I-appreciate nila nga kung yan nilang pastor. Manibaut kung balibo. Kay murag kuha nila ilang pastor ba nga
kini nga pastor kugihan kayo, no? Pero ang pastor pud nga wala nakasabot, dawat pud ta na mga appreciation, kay appreciation night man to. Mao lagi. Di na gud siya makita tungod sa mga regalo ug mga sobre nga gihatag sa iya. No? Grabe, no? Oo. Ingko, Ginoo, wa gini kasabot ning pastora o kaning mga congregation nga dito nga to tanan ni uli ang mga dungog o himaya, no? Dito yun, iya hagitanan. Kung naman sila mga regalo sa pastor, siguro mga goods to, mga kwarta to, isikreto na lang. Sa imong paghatag, ang prinsipyo biya sa paghatag Pastor Rowell, kuyaw kaayo. Kaya kung muhatag ang imong tuo, kinahanglan dili makahibalo ang imong wala. Oo. So, buti pasabot din na mga kaigsunan, nga kung muhatag man ta sa atong pastor, kung pwede lang, kanang walay mahibalo. Ang Diyos ra ang hibalo. Mao na ang sekreto nga mao na ang paghatag nga di naiganti sa eternity. Pero maghatag ka Pastor Rowell, bit-bitaw dako jud kayong pinutos din ha nya. Sobre ba ka diha nya ato yung itunol dito kay ang ginista ng tao. Foul ta diha. O mahimo na ang kuan. Palabuanay na. O inana no. Well, para sa ako, murag, dili na mahitabo, Pastor Rowell, nga naay gitawag na to, appreciation night. Para sa ako, yes, ang Diyos na gud ang nahibalo, dili na lang gud ingon nga, daygon na to ang atong pastor. Kay nga naman, ang dapat mangyong hatagang himaya, ang gato mangyong nagagamit sa pastor, ug ang pastor nga gigamit nagatubo mo sa espiritualong pagkaamtong di himayaw ninyo ang Dios kay ang giskutan din nga atong himayaw ng Dios man gyud mo nang naghatag og himaya ngadto sa Dios para sa imong Pastor Rowell nagtudlo ka ngadto sa imong mga membro pagtudlo nimo sa imong mga membro ang imong membro nga nakasabot nga to God be the glory. Oo. So naghatag og kahimayaan ngadto sa Dios pinagi sa imong pagtudlo. Pero kung yun sila nga ay nindot di kayo mo tudlo si Pastor Rowell. Salamat Pastor Rowell. Dalaygon ka Pastor Rowell. Yamingon pud nga way sa payan. Nako. So muna na no. Ato na tanang himaya din ha. So wala ta naghatag og kahimayaan sa Dios niya na. Careful gid ta na, no? Mga bantayan na siya no. Ang ako abito Pastor Rowell, ginabantayan ako na ba ko una mo bungat kung pwede mapugan lang sa ayaw dito pasalamat sa Dios kay basin sa Bimasit judgment makuhaan imbis ako ning agi yung sa Bimasit judgment matipakan hinoon no mawala hinoon sa kuha no tanan jud dito iuli ndungog himaya, no? Atong iulitanan sa Dios. Siya lang gid ang ngayan nga atong daygon. Siya lang gid ang ngayan atong hatagan og pagpasalamat tanan. Wala mo atuan ini. Ang kahibalong gitag sa Dios sa atwa sa atong mga pastor. Iyahamon sa Dios. Kung walay grasya sa Dios, ang balang espiritu di mosulod sa atong kinabuhi. Dili siya maggiya, dili siya magtudlo, dili siya mag-influensya, dili ta makaproduce og Christian way of life. So, nothing man kita Pastor Rowell. Wala gyud. Kung wala ta gitagaan sa Dios og grasya, unsang grasya? Ang balaang espiritu nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Unsa man taon ta? Wa gid ta. Wa gid ta nahot ba? Okay. Sige, Pastor Rowell. Sige na to matungkad ang plano gipabuhat sa Dios itong kinabuhi. Kaya may helper or guide. Wala, Oh. Huwag mo lang ka ng bunga sa Espiritu. Dito ka bunga na eh. Di ta ka produce na. Sa Espiritu Santo, gina, no? Now, karon naog to dili sa sunod na pong bersikulo. Mga kaigsunan, hinahinay lang kita basta tinarong o kuan lang gina to, kogi lang gina to ang pagtuo, no? Naog na po to dili sa 2 Corinthians 4:15, Pastor Rowell. Okay. 2 Corinthians 4:15. All things are for your sake, that grace, having spread through the many,
may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Balik O, yapon. yapon. Balik yapon. Iuli ra gyapon nato tanan ang dugo ug himaya ngadto sa iya. Ana yun, no? Oo. All things ba yan, no? All things are for your sakes that grace ang iyang gisgutan din eh, having spread through the many. Nga naman yung grabe mong gining grasya, no? Ang grasya may spread na to matus kadaghanan. Now, kinsa mo gid ang grasya? Si Jesus Christ. Jesus Christ mo gid ang grasya. Siya gid ang grasyang gihatag sa Dios nga amahan nga ni kanato. Mo nang John 3:16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya kanang gihatag dinha mo nang grasya. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Mo nang grasya. So mo nang may spread na to, that grace having spread through the many. Atong ma-share, ipakuyanap na to ang grasya. Kinsang grasya? Si Jesus Christ. Na masabtan sa kadaghanan. And then, pag-abot sa unahan dere, may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Yes. Nganong mo cause man siya, o pasalamat, o paghimaya nga to sa Diyos. Tanawa tong mga luwas. Sa diyang ang usa ka tawo na sangyawan sa pulong sa Dios ug naluwas na siya. Di ba moingon gito salamat no? Wa pa moabot ang judgment din naluwas na ko. To God be the glory. O di Totoy dako kayong grasya. dako kayong grasya to. No, kay liman ka Impiernon ta. iyabta ng tao sa kamatayon kung wala niya naangkon ang grasya nga mao sa Ginoong Kristo. Pagka og sa sinugaron pa, ikaw gyud ang pinaka dimalas sa tanang dimalas. Di malason kayo, no? No? Kay ang usa ka tawo nga moadto sa impierno no, alibaw naminaw mo karon dinha no. Basin baya og konbikta na mo sa balang espiritu mahitungod sa judgment day. Ikaw gyud ang pinakadimalas sa tanang dimalas. Kung pananglitan madto pa ka sa linaw nga kalayo nga nakadungog nung ta kanamo karon. Naminaw nung ta kanamo ni Pastor Ruel ug ang imong pagabuhaton mo na lang ang pagtuo sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Kay mingon si Jesus Christ, natapos na, it is finished. Gitrabaho na nako ang tanan dito sa cross. Ang pagbayad sa tanan ninyong mga sala. Ang inyong pagabuhaton mo na lang ang pagtuo nako ingon nga inyong ginuog manluluwas. Usa day mo tuo kang mo kang Kristo Jesus nga inyong ginuog manluluwas, na hinumdumi gina ninyo. Basta mo tuo gani kang Kristo Jesus nga manluluwas, naghisgot na may tungod sa death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Mo na gitawag na itong gospel. Pero ang nakaluwas din ang death ng yun ni Jesus Christ hinumdumi yun, ang kamatayon ni Jesus Christ, magid ang nakaluwas sa ato ang mga sala. Kaya dili bayad sa sala ang resurrection. Dili bayad sa sala ang paglubong. Ang bayad sa sala, mabaya ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Pero pareha sila tanan, good news silang tanan. Death, burial, and resurrection. No? Good news na silang tanan. No? Subusa, pag-abot nila sa 2 Corinthians 4:15, sa diyang ma-spread na to ang grasya sa Diyos. Kinsang grasya sa Diyos? Jesus Christ. O sa diyang mutuo sila sa grasya, mutuo sila kang Kristo Jesus, makakaplag sila kaluwasan. O kung sa nitabo niya na, ang pagpasalamat o paghimaya nga to sa Diyos, mas mudako pag yun. Kaya nga naman, katong naluwas, ikaw, Pastor Will, wala ba kang naghatag o pasalamat sa Diyos nga naluwas ka? Pirti yun. Hindi ka salamat, no? Ako po. Kay naapil na ko sa plano sa Dios. Nakapil ako sa iyang grasya. Ako, ambot lang. Isang-sawagin na akong sulti sa akong baba lagi. Murag, di gid mahurot kung murag dili gid makuan Pastor Robert, dili gid mabungat sa baba ang pagpasalamat sa Dios nga naluwas ta eh. Bubito. Mas labi pa gid ako nang na-appreciate Pastor Ped sa dihang nagpastor nako og nakawali nako og mga nay na matyan.
Oo. Diha gyud ako makita ba nga ay salamat Lord nga sa wa pa ko niabot niining Kamatayon. ikatulong bahin sa imong plano sa kinabuhis tao mao ang kamatayon naangko na kanako daan nga kung Amen. Ginoo maluluwas. Kay Amen. pagkapaita gyud nga maghigda na diha sa iyahang lungon nga wa pa to siya assurance sa iyang kinabuhi ba. Nya di na ba yun na ma-rewind yun, no? Wa na na rewind, why replay? No? Kanang imuhang gitawag o kanang duha lang ba Pastor Ped kung mamatay ang tao? Duha lang ka numero dito ba ibabaw sa imong lapida. Ang imuhang pagkatao Ang imong kamatayon. ug ang imong kamatayon, no? Unya kanang das diha mao nay nagapamatuod nga ang imuhang gi-spend time diri sa kalibutan. Dito no, may dust to. Oh, kanang das diha nagarepresent na diha nga gigamit ba nimo ng imuhang mga katuigan diha sa Ginoo, Dapo po ng ilustrasyon da. no? O dito sa kalibutan, no? So mo na di ang question kanang das diha. Mabitay dust diyan, no? Oh, mao ra gina diha. Kanang das nga gisgutan diha mao gina diha ang tigi, no? Nga sa buhi pa, no? Unya, kung imo po nang analyze on day, Pastor Will, gapo po na nga ilustrasyon, no? Kanang pagtanaw nimo sa lapida, nga natawo ka diri, nga namatay ka diri. Unya, kung pananglitan, wala ka bito kang Kristo Jesus nga mong Ginoo manluluwas, moingon na lang kasi mong kagalingon, may pagwala na lang ning born. Oh. Mas may pagwala yung born, kaya wala pa'y lake of fire. Kaysa natawo ka, nga namatay ka, namoto kas linaw ang kalayo. So mo nang gisulti ni, actually si Moses, nagsulti po si Moses ni Ana, no? Sa Exodus 30 mo siguro na, o kung wa kong sayop, Exodus 30 o 32. So dihang ang iyahang mga katawhan, grabe gud ka mga masinupakon, Pastor Well. Nya disiplinahon na sila sa Dios. Nga, kuha na gud, grabe na ang judgment sa Dios sa ilaha. Ug mingon si Moses nga, kung dili man nimo pasayloon kini mga tawhan na, papaan na lang ang akong ngalan sa libros kinabuhi. Sayon ka, unsay bargin ni Pastor ani Moses? Papaan na lang ang akong pangalan sa libros kinabuhi. Pero unsay ingon sa Dios? Di nako papaon nimong ngalan sa libros kinabuhi, ay ako gid ka. Kini sila, ako gid ni gihapon silang disiplinahon. So, atong makita din ha, nga ang judgment yun, yes, kung magtanaw ta sa mga tao nga ang journey padulong sa linaw nga kalayo, mas may palagi wala mahimugso. Kay dili lalim nga maato sa linaw nga kalayo. Si Moses, grabing bargain ni Moses. Kung muna, papaan na lang akong ngalan sa libros kinabuhi. Dili gyud mapapa ang pangalan ni Moses sa libros kinabuhi tungod kay magtutuo siya. Once nga magtutuo ka, dili gyud na i-reason ang imong ngalan sa libros kinabuhi. Moabot na nga to sa judgment day, nagi na ang imong pangalan. Ang pag-i-reason dito sa libros kinabuhi, kadto lang yung wala mutuo kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, naabutan sa kamatayon o naabutan sa gitawag na to rapture of the church. Yung church, Pastor Gister, na doon na sa Exodus 32. Lagi nasa Exodus 32 na. Tama, Pas. Exodus 32 yan, ano. So, akong basahon sa makadyot, ha? Para makita ninyo, yun sa nga si Moses, grabe yun ang kahangawa niya sa mga tao, no? Bisan si Kristo po, Pastor Ped. Oo. Buot niya, no, tagtao nga may mugso sa kalibutan, makaangkon yun sa maong Kaluwasan. Okay, di niya gusto nga ang malaglag ang tao, no? Kung mato sa linaw nga kalayo. Naraw, isulti ni Moses, actually, naghisgot, kung balikan na to ang tumoy ni, naghisgot ni siya mga katawhan nga grabe ka masinupakon. Pag-abot sa 33, basahon tong 31, og si Moises mibalik nga to kang Jehova og mingon, o kining katawhan nakasala ug usa ka dakong sala.
ug nagbuhat sila og mga Dios nga bulawan. Mao ning pagbuhat ng Dios nga bulawan. 32. Apan karon kung pasayloon mo ang ilang sala ug dili ugaling, kung dili ugaling, pala ako, ginaampo ko kanimo gikan sa imong basahon nga gisulatan mo. Kamo ni sulti ni Moses, nga kung dili man nimo sila pasayloon, grabing pagbargi ni Moses, matupad niya. Kung pwede lang, ayaw lang gini sila, pasayloa lang gini sila, kay dili basta-basta matuglinaw ang kalayo. Idukhan yun ni Moses ba? Dukhan yun ni Moses yung katawan. Gidukhan yun ni Moses yung katawan. Kay, mo lagi na yung gingon, kung pwede, papaan na lang kus libros kinabuhi. Kay, yung una-una, sa yung pila ka milyon ng mga tao nga naa akong gidala niya, dili nimo pasayloon. Then, pag-abot din sa unahan, sa 33, og si Jehovah mingon kang Moises, bisan kinsa nga nakasala batok kanako, kini siya pagapalaon ko sa akong basahon. Bisan kinsa daw makasala, kini kay nakasala man siya sila, pagapalaon ko sa akong basahon. 34, og lumakaw ka, dadla kining katawhan dito sa dapit nga akong giingnan kanimo. Aniya karon ang akong manulunda magauna kanimo, apan sa adlaw sa akong pagduaw, pagaduawon ko ang ilang sala sa ibabaw nila. Kung gisamaran ni Jehovah ang katawhan, kay nagbuhat sila ug natimbag kang gibuhat ni Aaron. So mo ning panahon na, no? Nagbuhat sila Dios. Dili basta-basta magbuhat ng Dios. Mabitaw nang ang kinibiyang Dios Pastor Ruel. Pwede ba yan nindaghan na og porma? Basing nagtuo lang ta kanang Diyos lang kanang gisimba lang nato mga revolto kana lang, no? Dili daghaning Diyos. Usa na nini ang Diyos kining kasi ang idolatry man God kanang nagbuhat ka og hatag og importansya sa usa ka butang nga mas labaw sa Diyos. That's idolatry. Yung mao'y gitagaan ni mo dakong prioridad. Halimbawa, ting simba. Hindi ka nga mo, trabaho lang din ko kay Sayang ang minimum. Sayang income. Sayang, pamugas na to. So, ang imong trabaho mo, inahimong Diyos. Halimbawa, na Bible study. Nya imuha, na artista nga magpresenta sa kuwan karon sa asaban nga mall. So, dito ka sa artista. So, that's idolatry. Mas gipalabaw nimo ang mga butang ng kalibutanon kaysa mga butang ng langit nun. That's idolatry. Kini ilang idolatry dire ka nagbuhat sila kanang natingabag ka nga bulawan ug ilang gisimba-simba. So, idolatry po ni siya, no? So, daghang klase nga idolatry, no? Kanang di ka kasimba kay daghang kang labhonon. Idolatry gyapon na siya. Kay nga naman gud nga ang Domingo man gud mo'y pinaka nindot ipanglaban nila. Muna nga ang Christian way of life is gitawag po na siya og kanang time management ba. Mo dapat nga, kung mahimo nimo gyud karon buhata na aron nga luag ang Domingo para sa Ginoo. Tama, kabalo di ka mo budget sa imong time taban. Nya usap po gani kabutang Pastor Robel. Alang ka na to nga mga magtutuo, sa dihang Sabado na, dapat careful na duga kay pagkaugma Domingo na. Dapat ready na gid ang imong kinabuhi para sa ugma. Kay manimba na ta pagkaugma. I-prepare na nimo imong kalag para sa pagsimba ugma. Patulugon nimo sayo imong kalag para presko pagkaugma. Nga di ka katulugon nga simbahan pagkaugma. So, kung yun, dapat apil na siya sa gitawag na to og Christian way of life. Dapat ang imong kinabuhi, plastada yun. Kay sa atong pagpangalagad sa Diyos lagi, nag-involve ni siya sa mga decision sa atong kinabuhi. Nagi ko nabasahan po Pastor Pet. Usa po siya ka believer po nga bisan gani di ay Sabado pa lang daan sa gabi samtang ga-prepare po dahil siya sa iyahang mga suoton
kabalo na po dahil siya kung pila yung ihatag sa Ginoo mo gina dapat, no? Gilain na ni mo daan, God, mo gini akong halad sa imong ugma. Para gini, para sa imo gini. Kay yun ni manggod, no? Ang time is opportunity, ang paghatag is opportunity, ang pagsimba is opportunity. So karon ning simba ka sa Dios. Pag simba nimo dito, tinunanay ginas pulong sa Dios. Yes. Sige kay sa pulong sa Dios. Simba ka. So, gitagaan kag time sa Dios nga makasimba ka sa iya, opportunity. And then gitagaan kag panalangin sa Dios nga moingon ka nga, God, kini nga porsyon ako mo gini akong ihalad sa imuha. So, nindot kayo imong kinabuhi. Dili day ka mo decide sa diha sa akto na sa giving time. Oh, Di kay mahimo gyud ay nang ang mahatag mo sa Ginoo ang consolation prize na lang. No? Kay undecided kay. Nagkanta give thanks with a grateful heart pero wa pa ka decide pila ihatag nimo sa Ginoo. So dapat ready na siya. Ang mind nimo fix Kaset na. nga mao dinhi para sa Ginoo anang Domingo ha. Tama gina Pastor Robert. So, mo gina sa Okay, ko sige. mo gina sa kunang gingon. Sabado pa daan ready na katanan. Sabado pa andam na ka, no? Kaya ang giving is another form of worship. Nagsimba mo kanya na. Ayaw ginag-imis nga opportunity. Sa usa ka paghulog nimo niya na nagyapo equivalent sa eternity. Yes. Karon kung nagkamali ka sa paghulog, mali mong motibo o ka naghatag ka nga dili kirasing-kasing. So, sayang. Ang tendency magmahay ka. Ang naitabo mo daw na Pastor Ped, kay undecided siya sa iyang ihatag sa Ginoo while nagapadong na siya sa offering plate, diya pa siya nagkuot siya bulsa, nagpili pa siya pila iyang ihatag sa Ginoo. Nya yang nasa unahon na ang katuramang 2-0 yang kwaon. Na aksidente mo niya bunlot ang 3-0. So wa siya nagmalipayon sa paglingkod niya dito nga ang 3-0 may nahug na ako dito, no? Lesson na siya, no? Lesson learned nga dapat sa gabi ito sa Sabado, plastada na siya. Mo ba na sa sunod ng bersikulo, Pastor Rowelo? Sige daw, babasada o sunod ng bersikulo, Pastor Rowelo? Sige. 2 Corinthians 9:7. Let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God honors a gracious giver. Timing, no? Muna yung gisgutan din ha. Apil sa Christian way of life, apil yun ang paghatag. O ang atong paghatag, kining wala bitay nagpabiling nga kadalo. Sa atong paghatag, wag gyud ka ng gitawag atong string attach or kanang wrong motivation. Sa nako gipita nga word po. Sige, Pastor, paray lang. O sa atong paghatag ka ng malipayon gyud ta nga mihatag ba? Oh, yes. Bisan man sa unsang mga butang, dapat malipayon ka. Malipayon ka nga nagahatag ka. Yes. Ay itong minta nga katunggingon nila nga it is more blessed to receive dili man than to give, no? Tinuod na sa kalibutan on, it is blessed daw to receive than to give. Pero nga to dili inana. It is blessed to give than to receive. Mao na mindset sa mga wala kasabot sa doktrina, Pastor Ped. Nga nagtuo sila mga kumuhatag sila sa Ginoo, ibalo sa Ginoo pinilo-pilo. Di na ta mag-expect og balos, no? Dili man na mao. Ang atong paghatag kay gipanalanginan na ta. Gihatagan na ta. Giuli na nato sa Ginoo ang para niya. Mao gyud. Dili kay murag ka ng peryahan style, murag lunggong ba? Kabantay ka naglunggong, Pastor Ped. Master de ka naman. Taya ko ng lunggong sa una og 25 centavos, muda og piso. So murag na lang una-una sa ihatag na ko ni sa Ginoo ni 1,000 kay ang balos ani 10,000, dili. Dili nanay. Inana, no? Hatag ta sa Ginoo. Father God, mo ni akong halad alang kanimo. Yes. Karong Domingo ha, kwintada ba yan ito sa eternity, Pastor Rowan? Sa sunod Domingo na napulay ang opportunity, makahalad na po ka. Dili lang ang halad nimo imong kaugalingon nga buhi kay mao po nagisikutan sa Roma 12 nga
ihalad din mo imong kaugalingon nga buhi, balaan og mahinamkonon ngadto sa Dios. Tama po lang ihalad din imong lawas nga buhi katong nagsimba ka, unsakto imong motibo, tama na siya nga paghalad. Pero maghalad pud ka, part sa imong mga panalangin, makatabang mong gini sa buluhaton sa Dios. O God, mo niya akong mai-share karon, no? Kung gamay ra gud imong panalangin, wa man nagkinahanglan ang Dios kung dako nga panalangin. Dili na tong 10%. Ang gikinahanglan sa Dios nga kinasing-kasing. Kinasing-kasing. Mo ning giingon niya dire. Let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God honors a gracious giver. Mo inana ragot Or sa pa na as the Spirit leads. pila may ihatag sa balang espiritu basta wala lang kanang gitawag nato kadalo, no? Kaya ang kadalo is a form of idolatry. I do not know kung nasabtan ninyo na, no? Ang kadalo is a form of idolatry. Kanang murag taas ra kay ang imong pagtanaw sa sarili ba, murag priority nimo imong kaugalingon, mao na ang kadalo. Kanang dili ka hatag kay daghang kay what if dan ko. Mo na. Salto ba? Idolatry na siya. Gitawag na sa idolatry gyapon. Mahal na gamay, nakahatag ka gamay kay gamay ra man gid ang atong capacity pa. Hatag ta pero kinasing-kasing. Kinasing-kasing. Tama na siya. Counted na sa tubangan sa Dios. Nakita ba ninyo tong usa ka babaeng byuda? Naghatag siya sa iyang halad. Pila may iyang gihatag? Usa ka dako. Pero sa gingon ni Jesus Christ, mas kining babayhana naghatag pa og dako kay niadtong mga uban nga naghatag og siguro naghatag tug dagko kay kwarta, pero ang tinuod dito naghatag sila nga naang kadalo namang kadalo, Pastor Rowell. Naghatag sila sa porsyon lang, pero daghan pa kayong kwarta dito sa sulod silang balay. So siguro sa bangko nila sulod pa. Pero ang katong byuda wala sila yung kwarta, usa ka dako na lang. Ang iyang usa ka dako gihurot din niya. Wa ginabilin siya. Para kinasing-kasing ito. Yun na. So wa na kinahanglan ang Dios og unsa ka dako ang atong halad. Ang iyang kinahanglan ang kinasing-kasing nato nga paghatag. Napo ko i-share, Pastor Pedbas, una ta mo takop. Sige, Pastor Rowell. Kung magkadto mo sa mga dito sa Grace Christian Church Panabo, basig matingala mo dito ba nga daghang kay mig basket dito. No? Kay dili lang ng typical bitaw nga isa ray basket dito mag-offering. Dito ang radio ministry lahig basket. No? Dali. Ang sa pastor lahig basket. Ang para sa church anniversary na lahig basket. ang para po sa church building lahig basket. Pero matingala mo ka nga pag offering time na sa isa ka tawo hulugan man to niya dong upat yun. Naigigahin niya. So naigigahin nila. Matingala mo ka mahulog mo sila sa upat. Kaya nga naman nakasabot na sila sa buluhaton sa Ginoo. Sa buluhaton. Nakasabot na po sila kinsa diya sila kang Kristo. Salamat sa Dios, no? Salamat sa Dios. Well, ang atong time, Pastor Will, murag insakto gyud mo gyud pagtungtong sa pinakatulid kayo nga katapusang minuto. Mga kaigsunan, mga kaigalan, wa naman gyud tay panahon. Busa man namilit na kami kaninyo hantod sa sunod higayon sa samang oras. Alas 2:30 hantod alas 4 sa hapon. Adlawng Sabado, no? Adlawng Sabado. Kini yung alagad sa kahanginan si Pastor Rowell Gallo, Pastor Federico Andoy, magaingon. Manamilit na kaninyo o ako magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan.